Disyembre 23, 2012, ang araw na hinding-hindi ko malilimutan. Dito nagsimulang magparamdam ang kaluluwa ni Lola Victoria, ang ina ng aking Lola Isabel. Tuwing Pasko ay umuwi kami sa lumang bahay ni Lola Isabel sa Cavite. Napapalibutan ito ng mga antigong bagay at isa na rito ang paboritong manika ni Lola Victoria noong siya'y nabubuhay pa. Ang manika ay may taas na halos 3 talampakan, kasing tangkad ng isang 3 taong gulang na bata. Ayon kay Lola Isabel, nagpakamatay si Lola Victoria dahil sa pagkasawi sa pag-ibig. Iniwan siya ng kanyang asawa upang sumama sa ibang babae at dahil dito, naging malaki ang galit ni Lola Victoria sa mga lalaki. Hindi raw nito kinaya ang sakit, kaya't nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang dibdib. Bago siya namatay, sinumpa raw niya magbabalik siya upang maghiganti sa mga manlolokong lalaki. Taong 2012, nagkaroon ng matinding alita ng aking mga magulang dahil sa pambababay ng aking tatay. Dumating ang Disyembre at ang araw ng aming pagdalaw kay Lola Isabel. Hindi pa rin naayos ang kanilang away at kahit nasa harapan na kami ni Lola Isabel, patuloy pa rin silang nagtatalo. Sa mga oras na iyon, hindi pala si Lola Isabel lamang ang nakikinig kundi pati na rin si Lola Victoria. Pagsapit ng gabi, handa na kaming lahat na matulog nang biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa sala. Tinignan namin ito at napansin na ang manika ay naiba ng puwesto, tila ba may pinupuntahan. Ipinagwalang bahala ito ng lahat, iniisip na baka nadikit lang ito sa aso ni Lola Isabel. Bumalik kami sa kwarto at natulog na. Hiwalay matutulog ang aking mga magulang. Kasama ko si nanay sa kama, habang si tatay naman ay natulog sa isang mahabang upuan na sakto ang laki para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nagising kami sa sigaw ng aking tatay. Tumakbo kami sa sala at nakita namin siyang nakahandusay sa gilid ng upuan, nanginginig at sa kanyang tabi ay ang manika na may hawak na kutsilyo. Animoy sasaksakin siya. Nagtataka kaming lahat kung paano nangyari iyon. Paano nakalapit sa kanya ang manika at paano ito humawak ng kutsilyo. Doon ako kinabahan at naalala ang kuwento ni Lola Isabel. Babalik daw si Lola Victoria para maghiganti sa mga manlolokong lalaki at marahil iyon na nga ang kanyang pagbabalik.